Good day mga kamitsu, welcome back to my YouTube channel. Muli ito po ang inyong likod na si Daryl James Foronda, your sales executive here at Mitsubishi Picabad Santos, Tondo, Manila. For today's video mga kamitsu, I'll be sharing with you yung ating full review ng ating X-Force GLX CVT 2027. Then red metallic po yung available ngayon dito sa kasa na ating i-review. Ano-ano nga bang nabago pagdating sa specs and features ng unit na ito? Sulit nga ba ang 1.1 million para sa isang subcompact na SUV na katulad nito? So without further ado mga kamitsu, let's get jump into it. So simulan natin mga kamitsu sa front face ng ating X-Force GLX CVT 2027. Again mga kamitsu, gumagamit pa rin naman sa X-Force GLX CVT ng Dynamic Shield front fascia, which is iconic and signature sa lahat ng mga Mitsubishi vehicle na meron ngayon sa merkado, lalong-lalo na sa mga ganitong variant and model. Again mga kamitsu, kung mapapansin natin yung front grille ng ating X-Force GLX CVT is naka-honeycomb na piano finish na medyo malalaki na yung gaff o yung butas ng kanyang radiator grill. So, ang purpose nito and benefits, nakapagbibigay po ito ng better intake and outtake ng hangin para at least hindi hirap yung makina, lalo kung gagamitin natin sa long drives mga kamitsu. Pagdating mga kamitsu sa lighting system ng ating X-Force GLX CVT, even base variant po ito. Sa headlight nito, naka T-shape, full LED po siya. Same as GLS and GT variant. Nandyan din po yung kanyang daytime running light na LED and even turn signal light mga kamitsu, naka-LED na yan. Then kahit po base variant po itong model na to, yung kanyang fog lights is LED na. So equipped na siya ng fog lights. Meron kasi mga model na pag GLX o base variant is walang fog lights. Ito po, kumpleto may fog lights na tapos naka full LED. Then kung mapapansin nyo, mas futuristic and aggressive look po yung ating X-Force ngayon compare sa ibang variant po natin. Same as yung mga GLS and GT variant natin mga kamitsu, Parehas sila ng mukha o ng itsura ng front grille ng unit natin. Again mga kamitsu, same as other variant ng ating model sa Mitsubishi, gumagamit pa rin naman po sa X-Force GLX CVT ng green laminated windshield. Bukod sa durability, nililesen ng windshield na to yung sound sa labas para at least hindi masyadong dinig po sa loob po ng ating cabin. So mas komportable. So kung kanina mga kamitsu, pag-usapan natin yung front face ng ating X-Force GLX CVT 2027. Ngayon nasa side profile naman tayo ng unit natin. Again mga kamitsu, same lang din naman to nung GLS and GT variant natin. Medyo marami nga lang yung pagkakaiba nila pagdating sa features and specs ng unit. So unahin po natin sa side mirror ng ating unit. Again mga kamitsu, naka-body color po yung ating side mirror. Then meron naka-integrated na turn signal light, which is this one. Then ang good thing sa kanya, retractable na rin po yan. So may auto fold kapag once na inilock natin or sinara natin yung mismong key fob natin, automatic mag-fold yung side mirrors natin. Wala nga lang po itong camera. Since base variant po ito, hindi siya equipped ng camera 360. Same as dun sa front grill, sa front face niya, wala dun yung pinaka-camera. So basic lang talaga. Then again mga kamitsu, ito din yung pagkakaiba ng GLS and GT versus GLX na base variant. Hindi siya keyless entry mga kamitsu, wala siyang pindutan dito. Hindi katulad yung mid variant and top of the line. Pero ang good thing sa kanya mga kamitsu, since naka-keyless na siya, yung key fob niya, kapag ni-remote natin, in-unlock natin, mabubuksan na rin naman natin yung mismong unit. So hindi siya manual na disuse mga kamitsu. Then same lang din naman mga kamitsu, meron po yan tinatawag na side fender flare and body cladding na nasa gilid. Yan, yung pinaka-matte black. Kung mapapansin nyo mga kamitsu, even yung kanyang front bumper is merong matte black finish, which is nakapagbibigay din naman talaga o nag-complement din naman dun sa color na inire-review natin, which is red metallic. Then yan, ang mga
mga Kamitsu. Ang purpose niyan and benefits niyan, just in case hindi natin sinasadyang maisagi natin yung unit sa mga masisikip na lugar, hindi directly tatama sa body natin yung pinakagasgas. So, dito muna sa mga body clogging o sa side fender, which is good thing din naman mga Kamitsu, even base variant. Then pagdating mga Kamitsu sa ground clearance, ang ating ground clearance is 193 mm. So, mataas na rin for this para sa ganitong class na subcompact SUV. So, hindi tayo mangangamba na pag sinuong natin yan sa baha, isaabutan yung engine natin. So, yan. So, madako naman tayo sa suspension mga Kamitsu, no? I think ito yung isa sa reason kung bakit mas pinipili ng ibang mamimili ang Mitsubishi vehicle compare sa ibang brand. Because of the riding comfort. Again mga Kamitsu, no? Gumagamit po si X-Force GLX ng MacPherson strut with coil spring stabilizer bar sa harap. Pagdating naman po sa likod, distortion bin. So, makakasigurado tayo na mas komportable at hindi matagtag yung unit natin. Then, pagdating sa braking system mga Kamitsu, no? This is a good thing din pagdating sa X-Force. Naka-dual ventilated disc brake na yung harap at likod natin. Na equipped ng ABS o anti-lock braking system and EBD o electronic brake distribution and hill start assist mga Kamitsu. So yan. Kompleto. Then pagdating sa safety features, equipped na rin yan ng active yaw control, maganda po 'yun. Sa mga cornering, so hindi tayo mangangamba na mag-overshoot ng ating vehicle. Then ang size nga pala ng ating gulong is 205/60 R17. So yun din po yung pagkakaiba ng base variant compare sa GLS and GT na mas malaki yung size ng kanyang gulong at saka yung kanyang mags, while si GLX is 17-inch lang only mga Kamitsu. Tapos naka-gunpowder na finish na gray color yung mags natin. So sa GLSO kasi at saka sa GT is naka two-tone. Combination ng black and silver. So yan din yung mga pagkakaiba nilang dalawa. So yung lahat mayroon sa ating side profile ng ating X-Force na GLX CVT. So kanina mga Kamitsu, napag-usapan natin yung side profile and front face ng ating X-Force GLX CVT 2027. Ngayon nasa back profile naman tayo ng unit. Ano-ano nga bang meron sa unit na ito? So let's start. Again mga Kamitsu, no, gumagamit pa rin naman siya ng fin type antenna, which is maganda compared dun sa mga pole type. Much better kasi yung sagap ng reception nito, lalo kung ginagamit natin yung unit sa radio. So mas malawak yung kanyang sakop ng signal. So mas maganda bukod sa aerodynamic. So nakapagbibigay siya ng better reception. Again mga Kamitsu, no, naka-rear spoiler na rin po yung ating X-Force GLX variant. So even entry level is naka-spoiler na with third brake light assist na naka-integrated sa kanyang spoiler. Mapapansin natin mga Kamitsu, no, modern and sleek design na rin naman po yung ating X-Force GLX. Then pagdating sa lighting system mga Kamitsu, naka T-shape na rear tail light po yung ating X-Force GLX. Full LED po yan mga Kamitsu, no? Even base variants, gaya na paliwanag ko sa inyo kaganina, naka full LED na. For its class na ang value or ang SRP is 1,119,000. Then kapag kumuha kayo ngayon, 1,049,000 na lamang po. Naka-LED na yung kanyang turn signal light, then yung kanyang tail light, naka full LED na. Ang benefits naman po ng T-shape on na design na ganito is mas wider po yung bato ng liwanag, so mas malawak yung saklaw niyang liwanag. Even yung kanyang headlight is naka T-shape na po, na full LED. Then yung kanyang tailgate is manual lit, which is this one. Yun nga lang mga Kamitsu, yung kanyang plate
na ilaw para sa kanyang plate, o yung ilaw para sa plate is naka-bulb type pa. But ang good thing sa kanya, may reverse camera na mga Kamitsu. So even base variant. Then mga Kamitsu, if ever na sa akin kayo kukuha, pai-installan natin yan ng dashcam harap at likod para at least may backup camera ka. Then nandyan yung kanyang X-Force na badge. Then ang good thing din mga Kamitsu, even base variant to, meron na siyang parking sensor, which is yan, dalawa. Ay, apat mga Kamitsu, no? Sorry, apat po pala. Then pagdating sa kanyang rear bumper mga Kamitsu, matte black po yung kanyang finish. Tapos meron na rin pong reflector dito. So sa magkabilang gilid. So nakapagbibigay po yan ng added visibility, lalo kung sa gabi gagamitin yung unit kapag liwanagan ng nasa likod na ilaw o yung vehicle na nasa likod, tapos nailawan po yung ating reflector. So nakapagbibigay din po yan ng visibility, added visibility sa gabi. So yung lang ang meron sa back profile ng ating X-Force. Madako naman tayo sa cargo space ng ating X-Force na GLX CVT. Again mga Kamitsu, no, meron po ito kabuang sukat na 410 liters cargo capacity. Then check natin kung may spare tire, even base variant mga Kamitsu. Then ang good thing dyan mga Kamitsu, may ilaw yung ating compartment sa likod. So kapag gabit, may kukunin tayong mga gamit sa likod, at least meron tayong ilaw dito. Then nandyan din yung kanyang tools and jack sa gilid. Then silipin natin yung kanyang spare tire. So yun lang mga Kamitsu, no? Naka-donut type yung ating spare tire. So hindi katulad nung ibang variant natin na naka-mugs kung ano yung apat na gulong, is ganun din yung spare tire. Ngayon si X-Force na GLX CVT is donut type, pero okay na rin, at least merong spare tire. So tara, madako naman tayo sa loob ng ating unit mga Kamitsu. Ano nga bang meron na may offer ng unit na to? Simulan natin sa front passenger mga Kamitsu, no? Dito muna tayo sa ating side panel. Kung mapapansin natin mga Kamitsu, no, naka-power window na din po yung ating unit. Meron na rin soft pad leather na armrest, which is this one. Hindi siya naka-plastic, hindi katulad sa ibang GLX variant natin. Then merong black na stitches na design dito. Then gaya na nasabi ko, naka-power window na, naka-central door lock na din po yan mga Kamitsu. Then may speaker na. So yun din yung pagkakaiba ng base variant versus sa top of the line. Yung speaker nito is stock na speaker, which is Mitsubishi ang may gawa. While dun sa ating top of the line is naka Yamaha, specially tuned by Yamaha. So maganda yung sounds. Although this one is better na rin naman, pero hindi kasing ganda nung ating GT variant. So dito naman tayo sa dashboard mga Kamitsu, no? Naka-hard plastic, ABS material, then yung kanyang part na to ng kanyang dashboard is naka-leather finish na din, tapos may black stitches na ganyan. Then naka-SRS airbag na yung kanyang driver side and even passenger side. Ang maganda sa unit na to, kahit na base variant lang, meron na rin pong airbag sa gilid sa rear passenger mga Kamitsu, no? So good thing na din, even base variant. Then yung kanyang glove box is dumbbell, yan, dahan-dahan na bumababa. At malaki na rin yung cargo space, yan mga Kamitsu. Then pagdating dito sa side na to, may side pocket siya, yan. Bukod dito sa lagayan ng kanyang mga bote at saka baso. So yan, at least maluwag. Then kung mapapansin nyo, medyo dark, medyo grayish yung finish na to. Yan, naka gunpowder gray finish. Which is a compliment na rin naman pinasa unit natin mga Kamitsu. Then ito mga Kamitsu, no, since base variant po ito,
naka high grade fabric seat material po yung ating unit na dalawang dual design which is gray and black. Yan. Maganda na rin mga kamitso, no? Pero dahil sa akin kayo kukuha at ako ang ahente mo, i-upgrade natin yung unit nyo. Isa to sa mga previous natin. Papa German leather seat natin yung unit ninyo mga kamitso. Then, naka two-way manual seat adjust yung ating unit. Abante atras at yung kanyang likod. So, hindi siya katulad ng GT na naka power seat adjust mga kamitso, no? Yun din yung difference nila. Since ano lang naman po ito, base variant po. Pero ang good things dito mga kamitso, no, kung ako ang kliyente at kukuha ako ng sedan, I better go for this model. Kasi unang-una, konti lang ang diferensya. Naka-subcompact SUV ka na. Mas maganda yung power, mas malakas yung power. Tapos mas maganda yung interior. Then yung ride and comfort, ibang-iba mga kamitso, no. Pero ito, opinion ko lang, nasa sa inyo pa rin mga kamitso kung anong maibigan ninyo, anong mas gusto ninyo sa unit. So, madako naman tayo sa passenger side, mga kamitso. So, mga kamitso, no, dito naman tayo sa kabilang panel ng pinto, magsisimula. Again, mga kamitso, no, naka-power window na po ito. Naka-power window na po ito, naka-central door lock na, naka-speaker. Tapos, meron na rin pong bottle cap and holder dito. Ito lang ang pagkakaiba nila, no. Doon kanina naka soft pad leather, ito plastic. Yung kanyang armrest mga kamitso, no? Same with driver side and passenger side, naka high grade fabric seat material po yan mga kamitso with Isofix and same armrest sa gitna. Yan, center armrest console, meron yan. Then, tatlo yung kanyang headrest. So, hindi na rin masama, no, mga kamitso. So, yan lahat meron sa ating second row. Madako tayo sa kabila, mga kamitso, no. So, tara, kunan naman natin yung kabilang side, mga kamitso, no. So, same as other side, ganun pa rin na kung mapapansin nyo, para may mga diamond finish dito. Pero hard plastic to mga kamitso, no? Pati yung kanyang armrest, ha. Hindi katulad dun sa unahan, sa driver side at saka passenger side na naka soft pad leather finish. Pero ang good thing sa kanya, naka central door lock, naka power window, then may speaker, rear speaker, then yung kanyang lagayan ng bote. Yan. Kompleto mga kamitso, no? Then gaya ng sabi ko kaganina, naka two-tone na design yung ating upuan. High grade fabric seat lang siya, hindi siya leather. Pero since sa akin kayo kukuha, Papa German leather seat natin yan mga kamitso. And meron siyang center armrest dito. Tapos tatlo yung kanyang headrest. Then meron, ang maganda dito mga kamitso, no, na features din ito mga kamitso, meron na siyang air vent dito. So, hindi na tayo maiinitan, hindi lang nagre-relay yung aircon natin dun sa unahan. Meron na rin siya ditong air vent. So, malalamigan na yung ating likod. Then, meron siyang dalawang USB charging dyan, USB Type A and USB Type C. Even base variant mga kamitso, no, naka USB Type C na mga kamitso. Then, ito mga kamitso, ito isa sa pinaka nagustuhan ko rito. Yung kanyang ceiling is naka black cutout. Yan. Ibang-iba compare mo dun sa mga ibang model natin na model and variant. So, naka silver yon o gray. Ito, naka black cutout. So, premium. Ganyan kasi madalas sa mga premium brands, no? Talagang naka-black yung pinaka-kisame natin. Ito, naka-black din. Then, naka-bulb type yung kanyang dome light sa likod. So, yan. Yan ang lahat meron sa ating second row. Madako naman tayo sa driver side, mga kamitso, no? So, ito yung controller o yung panel ng pintuan ng ating driver side. Nandito yung control para sa kanyang power window, central door lock, yung pag-adjust sa kanyang side mirror, pag-fold, if in case na
madadaan ka sa masisikip na lugar at sa tingin mo tatama yung side mirror. Meron siyang button dito para mag-fold siya. Then yung kanyang adjustment para sa salamin. And lock para hindi mabuksan yung mga bintana sa mga passenger side and rear passenger side natin mga Kamitsu, no? Then yan yung kanyang center lock para mag-lock lahat ng pinto. Then nandyan pa rin naman mga Kamitsu yung kanyang speaker. Tapos may bottle cap holder dito. Then ang good thing sa kanya, gaya ng sabi ko sa inyo ko ganyan, naka-leather na po yung kanyang armrest pagdating sa front passenger at saka sa driver side mga Kamitsu. So, tara. Tingnan pa natin yung interior sa loob mga Kamitsu, no? Same as other seats, naka two-tone po siya, gray na black, which is high-grade public seat material lang yung mga Kamitsu, no? Then, four-way seat adjust yung kanyang, manual seat adjust yung kanyang driver side. May pang-adjust sa puwet kung gusto mong taasan, babaan, yung sa likod, tapos yung kanyang harap. Tapos, madako naman tayo sa pinakaloob ng ating dashboard. So, tara. Then, banggit ko lang mga Kamitsu, no, meron siyang side pocket here. Then, meron siyang manual headlight leveler. Ang benefits niya, no, advantage niyan kapag halimbawang puno o mabigat yung likuran natin, malimit kasi umaangat yung ating sasakyan. So, yung kanyang headlight nakakasilaw sa ating kasalubong. Pero using this manual headlight leveler, pwede mo siyang i-adjust para may baba ng konti yung kanyang headlight. So, hindi ka na makakasilaw sa makakasalubong mo mga Kamitsu, no? Then, pasok tayo sa loob mga Kamitsu. So, madako tayo sa steering wheel ng ating Xforce GLX CVT 2027. Again, naka 3-spoke na urethane na steering wheel yung ating Xforce GLX CVT. Before kasi sa mga mid-variant and top of the line, naka 3-spoke leather wrap. So ito urethane lang mga Kamitsu, no? Pero ang good thing sa kanya, hindi lang basic. So sa kanyang steering wheel, nandiyan yung controller para sa infotainment. Yan mga Kamitsu. Hands-free button, and yung kanyang voice command. Yun nga lang mga Kamitsu, since base variant to, wala po itong cruise control. So yan. Yan din naman yung mga pagkakaiba natin mga Kamitsu, no? Pagdating naman sa cluster meter mga Kamitsu, no, combination ng digital and analog po yan. So may maliit na 4-inch na digital cluster, while meron din naman analog cluster. Yan. Then pagdating naman mga Kamitsu, sa ating steering wheel pa rin, naka-tilt and telescopic adjust po yan. So same as yung mga ibang variant natin na adjust yung kanyang steering wheel. So depende yun sa preference mo kung mas gusto mong mababa, mas dikit sa iyo yung manubela. So nasa sa inyo yan mga Kamitsu. So, pagdating sa infotainment system ng ating Xforce GLX CVT, yung kanyang head unit is 8-inch lang po mga Kamitsu, no? Pero ang good thing sa kanya, even maliit lang yung screen, equipped na siya ng SDA o SmartLink Display Audio with Apple CarPlay and Android Auto. Yun nga lang mga Kamitsu, no, gagamit tayo ng kable. Hindi katulad ng GLS and GT variant natin is wireless na. So, nandiyan yung kanyang air vent, manual po yan, single zone, manual climate control, nandiyan yung kanyang hazard. Then ang good thing sa kanya mga Kamitsu, hindi basic yung kanyang settings o controller para sa aircon. Naka small digital, tapos pindutan o push button. Hindi katulad sa ibang model and variant is naka-knob type. So ito naka-buttons, no? Para ka na rin naka-premium dito. Sulit na sulit siya for its price na 1,049,000.
Tapos naka manual single zone climate control. Then may USB Type-C and USB Type-A, 12 volt socket. Yun din po yung pagkakaiba nito mga Kamitsu dun sa ating GT. Is this one is wala siyang wireless charging pero meron siyang compartment dito. Then yun na mga Kamitsu, no, ito sa mga nagustuhan ko sa ating X-Force na GLX CVT. Naka push start na, even base variant, hindi na gumagamit ng susi. Naka CVT, which is continuously variable transmission. Mas seamless yung kanyang pag-gear shifting. Walang sabit, walang garargar, hindi katulad sa automatic transmission. Then naka-overdrive button na rin siya mga Kamitsu. So, good thing na din even base model. Tapos ito mga Kamitsu, naka-auto parking brake na and brake auto hold. Kahit base variant lang yung unit natin mga Kamitsu. So, para ka na rin naka-premium car dito. Yun nga lang, wala siyang drive mode. So, okay lang. Nasa sayo pa rin naman yan mga Kamitsu kung paano mo gagamitin yung sasakyan. Then nandyan yung kanyang 2 bottle cup holder here. Tapos naka center armrest na siya na leather. Tapos malalim na rin yung kanyang center armrest mga Kamitsu. And good thing mga Kamitsu, meron siyang cool box function. So meron siyang air vent dito para at least ma-prevent yung lamig nung inyong inumin kapag nilagay mo dyan mga Kamitsu. So even base variant, patok na patok at ang ganda ng features ng unit natin mga Kamitsu, no? Madako naman tayo sa ceiling. Again mga Kamitsu, gaya ng sabi ko sa inyo kaganina, naka black cutout po yung ating unit. Yan, ganda, premium na premium. Tapos meron na siyang sunglass compartment. Yan mga Kamitsu. Tapos yung kanyang sun visor, may ilaw na at meron ding salamin. So yun, even base variant. Talagang patok pa ay ano pa din, hitik na hitik pa din sa features. Sa kabila, ang good thing sa kanya, uy, meron ding ilaw. Kahit base variant. Tapos, nandyan yung kanyang dome lights. Yan. Tapos, ang good thing dito mga Kamitsu, no, meron siyang sensor ng kanyang wiper. Depende sa lakas ng ulan. So, yung kanyang speed ng kanyang wiper is didepende kung gaano kalakas yung ibinabatong ulan. So, mag-a-adjust automatically. So, even base variant, just imagine mga Kamitsu, okay na okay siya. Then, kanyang rear view mirror is, yan, wala nga lang auto dimming, pero okay lang for its price. Compare mo naman sa magsisidan ka, na halos kapresyo na, tapos napaka-basic lang nung kanyang features. Then, may tweeter na rin yan mga Kamitsu. Hindi nyo na kailangan pa magpakabit ng tweeter. Hindi po yan abang, talagang may tweeter yan. So, yung ang lahat ang meron sa ating X-Force na GLX CVT. Even base variant, napakaganda ng features. Tapos marami pang freebies na ibibigay sa inyo ang inyong lingkod. So, tara, iisa-isahin ko sa inyo at i-discuss ko sa inyo kung anong promo ng unit natin ngayon. So yun na nga mga Kamitsu, no? Tapos na yung ating full review ng ating X-Force GLX CVT 2027 na model mga Kamitsu, no? Sa video ito, i-discuss ko sa inyo ano-ano nga ba ongoing promo nito ngayon pagdating sa SRP, down payment, even monthly amortization, and yung kanyang cash price mga Kamitsu. Tsaka yung mga standard freebies and even yung exclusive freebies na ipinamimigay natin kay kliyente just in case sa akin kayo kukuha mga Kamitsu. Again mga Kamitsu, ang ating X-Force GLX CVT na 2027 ay may SRP na 1,119,000. Then may cash price po ito na 70,000. That's why ang magiging presyo nyo na lang is 1,049,000 pesos. Then meron po itong all-in down payment 37,000. Then meron po itong monthly amortization na 23,165 pesos. Then ito, mga Kamitsu, yung mga kasama natin pagdating sa standard freebies and even yung kanyang exclusive freebies.
Medyo marami itong mga Kamitsu, so kaya may kodigo tayo. So magbibigay po tayo ng genuine mating, preemptive, emergency warning device, 1-year comprehensive insurance. Ang good thing po sa amin is hindi laki yung insurance niyo. So after a year, pwede kang kumuha ng insurance sa labas. Then 3 years TPL, 3 years LTO registration, since 3 years din po yung ating TPL, so 3 years din po yung ating LTO. Then PMS Plus from 1,000 km up to 20,000, pre-labor and oil filter. Oil lang po yung inyong babayaran just in case magpapamaintenance kayo sa amin. Factory rust proofing, chattel mortgage, kasama na po yung sa ating down payment. Then ito, nasa exciting part na tayo ng video ito. Ano-ano yung mga personal freebies na ibinibigay natin in case sa akin kayo mag-avail. So let's start. Nagbibigay tayo ng standard Thailand Rain Visor, X-Force na hood emblem, Mitsubishi keychain, full high definition ng dashcam gaya na nga ng nasabi ko sa inyo kaganina, para i-install natin siya ng dashcam harap at likod. Car cover, car vacuum, 2-row na deep dish matting, Mitsubishi umbrella, full set of garnish. Then ito mga Kamitsu, isa sa pinakamagandang previous natin, i-upgrade natin yung busina ninyo into Bosch Europa horn. Then nagbibigay din tayo ng titanium muffler tip, car vacuum. Then ito yung mga special previous natin, ipapa-German leather seat natin yung unit nyo since naka-fabric lang po yung kanyang upuan, i-upgrade natin into German leather seat cover. Then nagbibigay din tayo ng side step seal, cargo trunk tray, steering wheel cover, then set ng car kit set po siya. Nandiyan po yung kanyang car detailing wax, car shampoo, body wax, and tire block. So yan na lahat ang mga ino-offer natin na special freebies for this new model na X-Force GLX CVT 2027. Again, kung nagustuhan nyo po yung mga gantong video, subscribe na po at paki-like na rin po yung aking YouTube channel and click nyo na rin po yung notification bell button para naman maging updated sila sa next video pa natin mga Kamitsu. So, sa mga gusto mag-avail, nasa screen na yung aking full contact details. You can reach me on my social media account. Then yung mga number na naka-flash sa screen is Viber Ready and WhatsApp. Then once again, this is your sales executive, Daryl James Foronda. Now signing out. Ciao!